Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ang topic natin, gaya po ng inyong napakinggan sa intro. Yes, may pa-intro tayo ngayon. Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Maring hindi na nila napakinggan yung intro, pero si Uranus, about kay Uranus ito, which is the planet of the unexpected surprises. Siya rin yung tinatawag na Great Awakener planet. Magbibigay din po ito sa inyong mga fifth house. Fifth house, ang lawak ni fifth house. Maya-maya pag-uusapan natin, isa-isahin natin. Pero ang reading na ito ay combination po of tarot and astrology. Okay, Uranus again just entered Gemini. Dito lang. And it will stay in Gemini for 7 years, guys. Matagal. So, kuha tayo ng ilang maring effect na iiwan ito sa inyong buhay. Aquarius energy tayo. Any guidance po para sa mga Aquarius na maring mapakinig nito. Anong kanilang aasahan sa kanilang buhay, life in general na rin, any guidance po. Anong pwedeng iwang epekto ni Planet Uranus sa inyong buhay sa susunod na mga taong ito? Message? Aquarius, any guidance? Anong kailangan marinig ng isang Aquarius ngayon? The World. Three of Pentacles. Sandali. Ang dami nito. Kunin lang natin yung pinaka na maaring pwedeng mapaangat ng baraha para sa inyo. Okay, isa-isahin natin guys ha. Three of Pentacles, the Princess of Swords, the Devil, hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man. Six of Swords, Five of Cups, sige mag-add pa tayo. Nine of Cups. Sumari may mga travel opportunities. Okay, umaangat yung travel. Alam ko dami kong binunot. I feel na kailangan natin kumuha pa ng ilang messages. May travel. It could be unexpected for some of you. Sa mga pagkakataon na hindi nyo asahan. Kung ito ay hindi nyo mapapalagpas, okay, of course, yung opportunity, guys, hindi para sa lahat ay kusang umaangat. Minsan kailangan, kumbaga, you have to do your part. Kung andito talaga yung kagustuhan din, sobrang nagbigay din. Yes, si Uranus, planet of the unexpected, surprises, sumali may ihain ng universe sa inyo in the next coming years na konektado sa international, abroad. Card of success, see the world. Yes. Umaangat, nagde-level up, guys. Patuloy na merong growth akong nakikita. Growth. Nine of Pentacles. Nine. So, yung maturity. Okay, babalikan ko itong topic natin, ha. Si Uranus just entered Gemini. Regardless po sa aking nababanggit na zodiac signs or ano paman pagdating sa astrology, hindi nyo na ito kailangan pakaintindihin or laliman, pero maaaring mabanggit ko lang din, guys, ha. Para kahit paano ay meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot yung ilang messages. Uranus just entered your fifth house. Ang lawak ni fifth house, unahin ko na. Again, as I've mentioned, na-mention ko ba? This is about romance, love life, guys. So why not? Kahit over the net. Baka ito ay taga-ibang lugar, taga-ibang bansa. Merong destiny. Sobrang nagbigay din dito for some of you, single especially. Or napaka-broad ng energy ni the world. The Eight of Wands, malawak. Why I feel this is someone na hindi nyo aasahan kasi si Uranus kasi again, surprises, unexpected. Hindi yun siya yung someone na agad-agad or kumbaga parang hindi siya love at first sight. Pero I feel na for some of you na kailangan once na makilala nyo yung tao, doon yung maano na, teka lang ha, parang different ito sa usual type nyo. The devil is here.
guys. May ilang reversal cards tayo. Parang mapapalagpas niyo sa una yung opportunity na hopefully hindi siya totally lumagpas doon sa time frame kung saan pwede naman for some. So parang ganun yung nagpa-pop up na messages sa akin kasi Uranus, very unpredictable din. Maaaring this is someone na may pagka-eccentric, unusual, well as an Aquarius, baka meron kayong similarities, yes, pero parang kakaiba siya. May kakaiba sa kanya na for some na naisin nyo pa siyang makilala. Mabuti. Why not? Kasi si 5th house, guys, again, romance, love life, dating stage, if ever ngayon pa lang meron na kayong dinidates, baka this is someone unusual or hindi siya yung nakagawian. Hindi siya yung inaasahan nyo rin na tao para sa inyong buhay. Pero pwede po siyang mag-grow. Sabi ko nga, merong growth. Maring sa una, hindi nyo pareho madiskubre na pwede pala. Pwede naman pala. Alam ko may hugot yun. It's a decision. Of course, guys, ang tanging maiwan lang po ng ilang barahang bumabagsak sa inyo every time. Ito lang yung pwedeng kondisyon sa situation nyo. Pero yung outcome, yung resulta, yung finale, Aquarius sa inyong mga teleserye, it's a decision. The Two of Wands ay narito. Everything's still up to you kung paano mo to panghahawakan. But I see someone, yes, maring kung pahihintulutan lang, may marami actually. Umaangat dito yung growth na una pa lang nabanggit ko. Parang may pag-expand ng inyong 5th house romance. Maring may mga nakapila na dyan for some of you. Ayan, si Miss City. Mukhang nanonood. Pero, babalikan ko kayo guys ha. Laban ko lang po ang Aquarius. Ganun yung energy guys na nakukuha ko ha. Especially for singles. Single Aquarius in the next coming years, may ilang surprises or unpredictable connections sa relationship na sa una, since dating sector si 5th house, maring may mga ide-date kayo na unusual or may pagka-unconventional. Hindi siya traditional, may kakaiba sa kanya. May pagka-unique yung tao. And I see na may paglalim doon. Okay? Kung hindi lang kayo I feel kasi for some, kung hindi nyo masyadong iisipin, kasi baka kayo to mismo na conservative, kung hindi nyo iisipin kung ano yung sasabihin ng iba, kasi si 5th house, matatawag yan na house of true love. Yes, hindi imposible, lalo pa nga po kung kikilalanin yung mabuti ang bawat isa. Kasi meron pa kayong pwedeng matutunan, madiskubre, merong growth, yung connection. And I see happiness po. Pero hindi siya agad-agad sa una guys ha. So, kasi unpredictable si Uranus. Ayaw niya or ito yung pinaka-advice, huwag niyo mamadaliin. Yung mga madaling simulan, may tendency na may changes pang kayong maranasan. Kahit over the net, yes. Kasi yung energy ni Gemini, it's about the internet. Social media, again, Uranus just entered Gemini nitong nakaraan lang. By the time na mapanood nyo to. Pero kahit over the net guys, sobrang nagbigay diin. Baka meron kayong makilala online. First single, paano naman kayong mga nasa isang relasyon na? Sa 5th house guys, hindi po isang medical advisor si Moonchild. 5th house of pregnancy po yan. So for some na ngayon pa lang hoping na ito na yung minamanifest talaga. It could be unexpected, sudden, surprise, ay makabuo na po kayo in the next coming years. Again, in the next 7 years na ito na parating, Aquarius. Pero kung medyo hindi pa kayo sure, of course, ang pagbe-baby ay isang responsibility, okay? Siyempre naman, dapat you have to be ready, guys. You have to be ready. Kasi nga, unexpected si Uranus, guys. Bubulatin na lang kayo niyan. Or kung may mga anak na kayo, or magiging future yung anak, kasi ang energy ni Gemini, maybe kailangan kong mabanggit to, hahabol ko sa mga
Sabi ko sa inyo, ang lawak ni 5th house. So just only take what resonate ha. Kasi ang lawak ng pwedeng makapakinig nito, Aquarius energy. Ang mga Gemini kasi may pagka-young. Youthful yung energy. So maybe yung mga i-date nyo, it could be someone young, younger than you. Miss City, may naisip ka ba? Tayo po ay live na live, ano? Meron tayong si Miss City, Aquarius eh. Kung hindi man ito someone younger than you, it could be a mature one. I mean, mature pero mas young yung kanyang aura or paano siya makisalamuha. May ganon. Okay, ma-add ko lang yon kasi na-mention ko House of Children. For some of you, kung meron na kayong mga anak, or ngayon nga lang, baka may growth na dyan, may namumunga. Kasi nga patuloy yung pagdilig po dito. Iyan talaga yun, may growth. Sabi ko sa una pa lang, may pwedeng mag-grow. For some, dadaan sa fertility, guys, napakagandang pagkakataon ito. For some nga, ay itong magiging anak nyo, it could be someone matalino. Okay, very techie, matalino sa math. Guys, sana all matalino sa math. Idamay nyo si Moonchild. May advanced, very advanced yung kanyang energy. Ma-share ko lang sa inyo kasi Uranus in the 3rd house or Gemini energy, very matatalino. Okay? May pagka-innovative na makakasabay sa agos ng mundo. So, as an Aquarius, matalino kayo, mana. Magmamana sa'yo, Aquarius. Ayan. Ganon pang worldwide ang energy. Okay, so other messages, kung hindi yun maka-apply pa rin sa inyo, napakalawak po. Si 5th house, connected dito sa mga passion nyo. Okay, sa inyong mga love na gawin. If ever di mag-connect sa love life or parang wala din yung nakikita nyong kayo in the next coming years, pagdating sa mga love nyo na gawin, guys, pwedeng hindi nyo inasahan, may opportunity na umangat na itong mga, kahit sa simpleng hobby nyo lang or sports, kung meron kayo, pwede nyo gawin yung business or pwede nyo siyang pagkakitaan. At dito patuloy na merong growth against card of success o umangat. Kung ito lang po ay magiging bukas kayo. Okay, kasi maaaring ang ilan hindi siya baka ito yung mapalampas nyo, okay? Again, do some reflection na rin. Kasi kailangan dito andito yun, I feel meron ilang risk-taking or kailangan nyo mag-take ng risk talaga para ma-receive or ma-achieve yung mga, yung parang, I feel magiging, success. At andito yung higher calling eh. Hihilahin kayo, isa-shake kayo ni Uranus in the next coming years. Follow your heart, guys. May ilang negative or hindi naman totally negative, the devil kasi ay narito, no? Minsan wala tayong higit na kalaban na papangunahan kayo ng emosyon or pakiramdam na hindi nyo kaya. Okay? Patuloy kayong magdilig. Magdilig sa passion man yan, sa love nyong gawin, trabaho, or sa relasyon. Okay? Kasi may bunga, guys. Nagbubunga yan. Hindi nababalawala yung inyong pagsisikap. Huwag lang kayong magpapatalo doon sa ilang emotions na baka yun yung ilang unusual emotions na pwedeng mag-appear na kung saan wala kayong higit na kalaban. Kundi kayo lang din. Okay, very creative yung energy ni 5th house. For some, maring ngayon pa lang, no, if ever, why I feel kung meron kayong ilang napornada na proyekto from the past kasi nakakakita tayo or kung sino kayo growing up, 5th house children, yung kayo mismo, baka kayo mismo ito, yung pagiging young nyo, or yung mga upbringing nyo, kung sino kayo growing up, as I've mentioned, maaaring meron kayong, why not, may sa katuparan. Kung ano yung natural sa inyo. Baka I feel na nasimula na ito ng ilan before, pero hindi napanindigan. This time, pwede kayong mabigyan ng opportunity or kusang aangat to guys sa inyo na why not subukan ko ulit. Mag-invest ako ulit or gumawa ako ng bagong project. Ganon yung energy, guys. Follow your heart. Lalo pa kung mag-resonate po for some of you na ito yung mga pangarap nyo kung sino kayo nung maliit pa.
kaakibat po yung ilang ganap dito. And astrologically speaking, guys. Okay. May ilang changes. Huwag lang papa-apekto sa ilang destructions na aking nakikita. May ilang, ano pa ba? May pag-experiment akong nakikita, guys, or maybe yung pinaka-advice. Try something new, something different. Kasi yung chances na to, as I've mentioned, pwedeng kusang ihain ng universe, yes, or maybe kailangan yung marinig tong mga messages na to na kayo na mismo ang magpaangat ng opportunity na yan para sa inyong mga sarili. Kasi nakikita ko na patuloy kayong nag-grow, may growth. Guys, as I mentioned, yung outcome, yung resulta, wala sa mga baraha. Nasa inyo yan kung paano nyo didiligan ang mga halamanan. Or ngayon palang bumuo na kayo ng pundasyon. Especially kung nandyan talaga yung puso nyo, yung passion, yung calling. Napakagandang pagkakataon na ipaangat yan at gawin yung inspirasyon para magtagumpay kayo. Okay. Yes, other messages, kung hindi yan mag-apply, maybe kailangan kong mabanggit to. Alam ko ang haba, pero ang lawak kasi ni 5th house, maybe kailangan kong mabanggit, guys. This is for some of you. If you're into gaming, kasi games, 5th house of games, iwasan na to ha. The devil is here. I mean, pagdating sa, okay lang naman, okay lang talaga. Kasi astrologically, meron talagang connected sa lottery, sa casino games. So, ayaw natin, hanggat kaya, may ilang imbalances ako nakikita. As I've mentioned, baka hindi nyo ma-handle ito at puro losses yung aking nakikita. I will be honest. So, ngayon pa lang, if ever marinig mo na to kay Moonchild, kalma. Oo. Huwag nyo nang bigyan ng diin, especially yung mga hindi nakaka-success sa true. Baka mademonyo tayo dyan. Okay, ito kasi yung ilang unhealthy habits niyo, unhealthy approach. Maybe kailangan kong mabanggit sa 5th house. Dyan yun pumapasok. So, saan natin ilalagay yung energy natin? Mag-invest kayo, guys, sa aking unang nabanggit. Sa mga projects or pagdating sa pag-save up ng money sa inyong passion o yung mga love nyong gawin. As si 5th house, connected yan sa mga why not? Pagdating sa music, sa arts, sa inyong pagiging creative sa love nyong gawin. Wag lang dito sa ilang pwede kayong mademonyo. Okay? Kasi may something dyan na baka mahirapan kayo at hindi maging maganda yung progreso. At siyang maapektuhan din po yung ilang sektor na aking nabanggit sa inyo. Relasyon, trabaho, or even mga bata, kung may mga anak na kayo, pamilya. So, ayaw natin yun Maybe kailangan kong mabanggit. Guys, ito yung umaangat. Mensaheng gabay lamang po in the next coming years. Napakalawak. The 5th house, kayo natang pinakamahaba, pero mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Aquarius.